Isa siyang NBA MVP, isang 10-time All-Star, 2 times assist leader at isang 3 times scoring champion. Sa kanyang pagiging prime, marami ang nagkukonsidera na siya ang greatest scorer of all time. Kaya sa ating video ay ating tignan kung gaano nga ba kagaling ang isang prime James Harden. Malabo noon na makapaglaro si Harden sa NBA at sa katunayan ay isang milagro pa nga na nabuhay siya. Madalas kasi noon makunan ng kanyang ina, kaya naman nang siya ay pinanganak, siya ay pinangalan ng Lucky. Siya ay lumaki sa Compton noong 90s drug wars at para makaiwas sa gang violence, si Harden ay tinuon ang atensyon sa paglalaro ng basketball. Pero dahil na rin sa hilig niya sa fast food at pagkakaroon ng asthma, si James Harden ang pinakamabagal at hindi nakakondisyon sa paglalaro. Pero sa kabila ng kanyang mahinang pangangatawan ay gustong-gusto ni Harden ang mag-shoot ng bola. Kaya nag-focus ito para maging isang elite ball handler at shooter. Sa pagpasok nito ng high school ay napabilang ito sa McDonald's All-American at bilang sophomore siya ay nag-average ng 20 points, 6 rebounds, 4 assists at naparangalan ng Conference Player of the Year at Consensus First Team All-American. Sa NBA draft noong 2009 ay medyo chubby pa rin si James Harden. Kaya naman maraming mga NBA scouts ang nagsabing limitado lang ang kanyang athletic potential. Pero pagkatapos itong magpakita ng kanyang agility at explosiveness ay napili siya ng Oklahoma City Thunder sa 3rd overall pick. Dito ay nakasama niya ang mga most talented young players, kasama sina Kevin Durant, Russell Westbrook at Serge Ibaka. At di gaya ng mga matataas na draft picks ay di na nila kailangan pang maghintay para maging successful ang kanilang team. Nanalo ang OKC ng 50 games sa kanyang rookie season at sa sumunod na taon ay nakapasok ng conference finals ang Thunder. Pero sa kanyang 3rd season ay nag-umpisa na magpakitang gilas sa NBA si Harden. Pagpasok nitong wala sa bench bilang second unit ay nagdodomina ito at nag-average ng 17 points, 4 rebounds at 4 assists. Kaya naman nanalo pa ito bilang 6th man of the year. Siya ay naikukumpara noon kay Manu Ginobili, isa ring lefty 6'6" na shooting guard na kaparehas niya sa offensive style at passing creativity. Sa playoffs ay nagdomina ang OKC sa Western Conference kung saan ay natalo lang sila ng 3 games para makaabot ng 2012 NBA Finals. Pero dito ay nakita na dehado pa sila sa experience at wala ring plano noon si LeBron James na matalo sa kanyang 3rd NBA Finals. Natalo ng Miami Heat ang Oklahoma City Thunder sa series na 4-1 at dito ay tila si James Harden pa ang ginawang rason kung bakit sila natalo. Hindi gaya kasi ni Ginobili na laging super clutch ang galawan. Si James Harden ay tila nawala noong finals. Ang kanyang shooting ay wala sa forma at halos di may pasok sa ring ang mga tira. At kung sa depensa naman ay mas grabe pa ang kanyang ipinakita. Siya nga ay tinawag noon ng mga taga-media na The Choker. Pero normal lang iyon dahil bata pa naman si James Harden sa panahon na iyon. Bukod dito ay kasama niya ang dalawang dominant players na sina Kevin Durant at Westbrook. At hindi pa masyado naayos ni Coach Scott Brooks ang samahan ng tatlo. Pero gayon pa man, ang mga players nila ay mga bata pa at naniniwala ang lahat noon na ang trio na KD, Russell at Harden ay magiging isang dynasty. Pero pagdating ng off-season ay nagdesisyon ang Thunder's owner na babaan ng offer kay Harden para sa kanyang contract extension. Gusto ni Harden ng $60 million para sa 4 na taong kontrata. Pero di pumayag ang OKC kaya naman napilitan ng general manager na si Sam Presti na i-trade si James Harden. At ito na siguro ang isa sa worst financial decision sa NBA history. Agad naman itong sinamantala ng Houston Rockets ang makuha ang isa sa most talented guards sa NBA. Nakuha ng Houston Rockets si James Harden pero marami ang naniniwala noon na ang galawan ni Harden ay limitado lang sa husay na mayroon ng isang 6-man at marami din ang nagdududa na magagawa niyang pangunahan ng kanyang team. Pero isang game lang ang lumipas para mapatahimik ni James Harden ang mga negative comments sa kanya. Sa kanyang first game sa Houston Rockets ay nakagawa ito ng 37 points, isang career high na 12 assists, 6 rebounds at 4 steals. Panalo ang Rockets kontra Detroit Pistons sa score na 105-96. Pagkatapos ng 2 araw ay naka-score ito ng 45 points kontra naman sa Atlanta Hawks kung saan ang 83 points na iyon ay ang most score sa kahit sinong player sa kanyang first 2 games ng isang NBA team. Kalaunan ay binigyan na siya ni Coach Kevin McHale ng authority na mag-take charge sa team. Di nagtagal ang The Beard ay naging all-star na nag-average ng 26-6-5 at nabuhat ang Rockets na makaabot ng playoffs sa unang pagkakataon sa loob yan ng 4 na taon. 2014 na may dagdag si Dwight Howard sa team. Yun nga lang ay hindi nag-click ang tandem ni Harden at Howard. Mas gusto ni Harden ng mabilisan na pace sa laro at gumamit ng transition kung saan ay makakascore sila kaagad. Habang si Howard naman ay nais na mas makakuha ng maraming tira mula sa post. Mas gusto rin ni Harden ang pick and roll at nakikita niya si Howard bilang screener at magsilbing love threat sa kalaban, kung saan ito naman ang kalakasang parte ni Howard. Pero sa kabila nito ay ayaw ni Howard ang maging isang role player at malinaw para sa team kung sino ang best player sa kanila.
Alam din ng team na kapag hawak niya na ang bola ay tila meron itong sixth sense na puno ng talent at instinct na develop ni James Harden ang kanyang assets para sa perfection ng kanyang opensa. Hindi maayos ang kanyang Eurostep sa pag-uumpisa nito sa liga, pero na-perfect niya ito sa pagdaan ng panahon at nagawang baguhin ng mas mabagal at mas epektibo. Kalaunan ito ang naging best Eurostep sa NBA. Ang paraan ni Harden kung paano ito mag-drive at kung paano nito sagiin ang kamay ng defender para makatawag ng foul ay maituturing na revolutionary genius. Isa pa sa best aspect ni Harden sa game ay kung paano ito umatake sa basket. Nababasa nito ang depensa ng kalaban at sa isang iglap ay nakakagawa ito ng perfect counter move. Taong 2015 nang ito ay mapabilang sa All-NBA First Team at siya ang second doon sa NBA MVP voting kung saan si Stephen Curry naman ang nangunguna. Pero maraming tao noon ang naniniwala na siya dapat ang MVP at kalaunan na may kinumpirma ito ng Players Association na siya ang MVP. Kahit na nakaabot ng conference finals ang Rockets noong 2015, malinaw ng kanilang dalawang superstars na hindi pa sapat. Pagkatapos nilang madismaya sa 2016 season kung saan ay natalo sa first round ang Rockets, ay lalong naging malabo ang koneksyon ni Harden at Howard. Di nagtagal ay natrade si Howard sa Atlanta Hawks. Sa 2017 season, ang Rockets ay kinuha si Mike D'Antoni para maging head coach at aware ito sa lakas ng team pagdating sa 3-pointers. Sa pag-aproba naman ng analytics team at ni GM Daryl Morey, ang Rockets ay nagdesisyong tumira ng maraming tres sa kanilang bawat laro. Gumawa ng ibang imahe si D'Antoni para sa term na run and gun na na-modify niya sa 7 seconds or less offense na ginamit niya noon kasama ang Phoenix Suns. Mula sa 43 threes per game ay nakuha ng Rockets ang all-time NBA record sa 3-pointers attempted in a season na umaabot ng 3,306 attempted threes. Sinapawan nila ang dating record na 714 kung saan ay gumawa sila ng mas maraming tres kaysa sa nagawa noong 2016 ng Warriors at dito nga ay tumira sila ng 27% more shooting from threes. Sinamantala naman ni Harden ang fast-paced offense at dahil ginawa ni D'Antoni si Harden na point guard at inasa ang opensa sa kanya, si Harden ay bumanat ng triple-doubles na parang nasa video game. Dahil sa mas nagamit ng gusto ang mga tira ni Harden ay talaga namang tumaas ang scores na naibigay niya sa team. December 21, 2016 na makagawa si Harden ng record sa triple-double na may 53 points, 17 assists at 16 rebounds sa isang laban kontra sa New York Knicks sa score na 129-122. Siya ang first player sa NBA history na may 50-15-15 stat line. Noong January 27 ay nakagawa ito ng 51 points, 13 rebounds at 13 assists kontra naman sa 76ers sa score na 123 at 118 kung saan siya ang first player sa NBA history na may multiple 50 points triple-double in a season. Natapos ng The Beard ang season na may 22 triple-doubles at naging first player in NBA history na natapos ang regular season na may at least 2,000 points, 600 assists at 600 rebounds. Si James Harden ang league's leader in assists na may 11.2 dimes per game at second sa scoring na may 29 points on average. Siya noon ang second sa MVP voting na pinangunahan naman ni Russell Westbrook na nag-average noon ng triple-double for the year. Sa kabila ng kasikatan ni Harden ay natalo ang Rockets sa second round ng playoffs kontra kay Kawhi Leonard at sa Spurs sa loob ng 6 games. Noong July 8, 2017, siya ay pumirma ng 4-year contract extension sa Rockets na may halagang $160 million, total of 6 years deal with $228 million, ang richest contract sa NBA history noon. Nadagdag naman sa team si Chris Paul at PJ Tucker. Dahil dito ang team ni Harden, ang most talented teammates bukod ng ito ay nasa OKC. Pero iba ang pananaw ng mga NBA skeptics. Naniniwala sila na di magkakasundo sa court si Harden at Paul dahil parehas silang ball-dominant toy cars at maaaring bumabang maibigay na score ni Harden dahil kay CP3. Baliktad naman ang ipinakita ng dalawa sa loob ng court dahil maganda ang tandem nilang dalawa. Hindi na sila laging dumidepende kay Harden dahil sa tulong na rin ni Chris Paul sa paghandle ng bola. Nagumpisa na rin si Harden na kumilos para sa depensa habang nanatili itong most dangerous scorer sa NBA. At noong January 30 sa pagkapanalo nila kontra sa Orlando Magic sa score na 114-107, si James Harden ay naging first player sa NBA na may 60-point triple-double. Natapos ng Rockets ang regular season bilang first seeds for the first time sa kanilang franchise history na may record na 65-17 franchise record. Napanalunan ni Harden ang kanyang first scoring title sa average na 30.4 points per game. Madaling natalo ng Rockets ang dalawang team sa playoff round para masecure ang kanilang match sa kinakatakutan noon na team sa NBA, ang defending champion na Golden State Warriors. Sa kabila ng pagiging number 1 seed ng Rockets ay pinatunayan ng Warriors na sila ay unbeatable at sila rin ay paborito ng karamihan noon na manalo. Pagkatapos ng 5 games ay nanguna pa ang Rockets sa 3-2 lead series at mukhang magagawa nilang imposible. Pero sa Game 6 ay na-injured ang hamstring ni Chris Paul at di makakapaglaro ng tuluyan sa natitirang serya ng laro. Napanghinaan sila ng loob hanggang sa Game 7 ay nagpakitang gilas ang Rockets na wala si Chris Paul. Umabot ang lamang nila ng 11 points sa first half.
Pero sa second half ng game, nakagawa ang Rockets ng 27 consecutive missed 3-point shots kung saan nakagawa lang sila ng 7 out of 44 shots from the deep. At dahil dito ay tuluyan nga silang tinalo ng Golden State Warriors. Sa kabila nito ay may positive pa rin naman na nangyari sa Rockets dahil si James Harden ang tinanghal na NBA Most Valuable Player. Pagkatapos ng pagiging best regular season in franchise history ay di naman inaasahan ang kanilang pagbagsak. Sa 2019 season ay nawala sa kanila ang ilang key defensive players na sina Trevor Ariza at Luc Mbah a Moute. Dito ay nakuha naman nila si Carmelo Anthony. Sa pagkuha nila kay Carmelo Anthony ay di naging maayos ang play ng team. Hindi ito organized at hindi united ang mga players lalo na sa depensa. Maliban dyan ay na-injury din sa panahong iyon si Chris Paul. May record loss na sila na 11-15 kaya naman mukhang mamimiss ng Rockets ang playoff. Pero ginulat sila ni James Harden. Bumanat ito ng 30 mahigit na points sa 32 straight games at sa 18 na games na iyon ay naka-score si Harden ng 40 points mahigit. Kasama na dyan ang 61 points performance sa Madison Square Garden. Sa kabuuan ay mayroon siyang 5 straight games na mahigit sa 40 points at dito ay nag-average siya ng 52%. Natapos ni Harden ang season na iyon na may average na 36.1 points, 7.5 assists at 6.6 rebounds. Siya ang 4th player sa NBA history na nag-average ng 36 points per season sa pangunguna ni Chamberlain, Jordan at Elgin Baylor. Sa kanyang historic season ay talaga namang binago rin ni The Beard ang basketball. Bago ang 2019, ang left drive ni Harden ang most devastating offensive move sa buong NBA. Ang move na ito ay nagbibigay talaga ng pressure sa depensa ng kalaban. Ang kanyang perfect ball control, silky dribbling na may kasama pang exceptional strength at ang kanyang elite first step ay nagdadala kay Harden para maisagawa ang tamang action sa play. Kumbaga 80% ay alam mong susugod dito sa kaliwa, pero may 20% nagagawa pa ito ng ibang moves na talagang di mo na siya mapipigilan. Kahit na magkamali ito ay nagagawa nitong makapagpasabit ng foul, kaya naman ito ang dahilan kung bakit siya isang scoring machine. Pero noong 2019 hindi na masyado ginagamit ni Harden ang left drive bilang primary source of offense, kundi ay nakagawa ito ng perfect signature shot na talaga namang unguardable. Ang step back 3-pointer ay isang move na napaka-effective at mula nang maumpisa niya na itong gamitin ay halos hindi na siya mapigilan. Madalas niya itong gawin kaya naman ang mga guards ay talagang binabantayan siya. Isa kasi itong tira na halos hindi mablock kaya naman ang ilang mga defenders ay sa likod pa siya binabantayan para mapigilan siya sa pag-shoot ng 3 points. Mahigit sa 60% ng tira ni Harden ay 3 points at dahil sa abilidad niya na maaari itong bumitaw ng bola saan man sa court ay nakagawa ito ng ibang level of offensive wizardry. Mula sa di mabilang na 3 points, ang Houston Rockets ay nagumpisang manalo at mukhang mas magandang ipinapakita nila na wala si CP3. Inuumpisa ni Harden ang play ng Rockets sa pamamagitan ng kanyang isolations pero parte lang ito sa concept ng team. Habang pinipressure ni Harden ang depensa ng kalaban gamit ang kanyang dribbling, ang ibang miyembro ng team ay gagalaw, magkakat para sa screen para mapuweras ang defenders ng kalaban na mag-rotate. Hindi parehas ang ball movement ng Rockets at Warriors pero kakaiba naman ang player movements nila. At kahit na mas maraming puntos ang naibibigay ni Harden ay di ibig sabihin nito na selfish siya dahil ang kanyang assist ay ang 3rd in league sa assist per game. Kapag nakakita ito ng defensive laps ay agad na pinapasa ni Harden ang bola sa center player na si Clint Capela o kaya naman ipapasa niya ito sa mga corner players na gaya ni PJ Tucker o Eric Gordon. Mula sa 11-15 record nila sa umpisa ng season, ang Houston Rockets ay nanalo ng 42 out of the next 56 games at nakapasok sa playoffs gamit ang kanilang home court advantage. Yun nga lang sa second round ng playoffs ay muling pinatunayan ng Golden State Warriors na sila ay talagang malakas na kalaban. Sa kabila naman ng average ni Harden na 35-7-5, sa series na iyon ay natapos ang season na si Giannis Antetokounmpo ang nanalo ng MVP. Natapos ang historic season ni Harden na walang trophy. Sa sumunod na mga taon ay nagpapalit-palit na ito ng teams. Nagkaroon siya ng mga injuries. Ang kanyang effectiveness ay bumaba at lagi na itong kinakapos sa playoffs. Pero kung titignan ang isang prime na James Harden sa team ng Houston Rockets, ay masasabi natin na ilan lang ang player sa history ng basketball na kayang puwersay ng depensa ng kalaban na mag-adjust ng ilang beses. Isa rin siyang triple threats. Maliban kay LeBron James ng Cleveland Cavaliers, ay wala sa NBA history ang nagawang gawing opensa ang buong team gaya ng ginawa ni James Harden sa Houston Rockets. May mga kulang-kulang na 20 NBA players ang nagawang i-redefine kung paano ang game na basketball ay laruin. At isa na dyan si James Harden. Pero sa kabila ng pagiging genius ni James Harden ay dito magiging paborito ng ilang mga neutral fans dahil sa mga nakaraang laro nito ay madalas siyang mag-flop, nakakakuha ng maraming fouls kaya nasisira ang pace ng game at masyado itong nagtatagal sa pag-dribble ng bola. Hindi rin siya masyadong maasahan sa depensa at madalas ay nakikita ito sa mga clubs at ang pinakamalala sa kanya ay dito umasahan sa clutch play. Marami din itong history ng pagiging inefficient shooter sa playoffs. Hindi siya pinalad na manalo ng championship title, pero hindi natin may kakailan na si James Harden ay masasabing isang brilliant player.
Sa lahat ng shooting guards, tanging si Jordan, Kobe Bryant at Dwayne Wade ang may mas magandang career sa kanya. Si James Harden ay isang basketball innovator at one of the offensive players of all time. At diyan nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood.